Okay, good morning po sa lahat. Ako po si John Rin Digdigan. I'm gonna share my short testimony lang po. Bago po ako dumating dito sa Subic Bay Children's Home, nanggaling din po kami sa orphanage din po na nagsarado rin po siya. Dahil nga din po sa maling sumbong din po, nagsarado rin po yung orphanage na yon. Tapos po, dinala po kami dito sa Subic Bay Children's Home. Nung dumating po dito, ayoko po dito sa Subic Bay Children's Home eh. Parang nakakatakot kasi eh. Parang natatakot ako kay tatay sa akin nanay. Yun nga po, unti-unti, na napamahal na po kami sa kanila. Yung takot ko ay nawala. Tinuruan niya kami sa Biblia. Dumating po pala ako dito sa Subic Bay Children's Home when I was 9 years old. Tapos po ngayon, I'm 27 years old. Nakikita niyo ba yung haba ng panahon na yun, 20 years na po dito sa Subic Bay Children's Home. Hindi ko naman po nakitang minaltrato nila kami dito. Pero yung mga tao na nagsisira dito, magbabayad din sila pagdating ng panahon. Lalabas din yung katotohanan. Hindi naman na nakikita yung nandito sa loob eh. But they trying to destroy this. Ganyan talaga yung Diablo. Isirain niya yung kung anong ministry ang meron. Pero hayaan yung mga bata. Malaki yung Panginoon natin. Mas malaki sa problema na yan. Hindi niya hayaan kayong mapunta ko saan. Kaya lagi niyong tatandaan na mahal yun ni tatay, ni nanay. Ano mga pastor dito? Sorry po sa mga kasi lumaki nga rin po ko sa children's home. Hindi ko po kayang tanggapin na ganito mangyayari. After ng 20 years, ganito po mangyayari sa children's home. Pero sabi nga ng ng Psalms 27:10, mga bata, when my father forsake me, then the Lord will take me up. Yan yung Panginoon kumilos sa buhay natin. Malalaman din nila yung katotohanan. Ayun lang po, maraming salamat sa Panginoon.